May nag-alok ba sa'yo ng investment na siguradong kikita? O baka naman nakakita ka ng isang post sa social media na nangangako ng malaking tubo sa maikling panahon lang? Bago mo ilabas ang pinaghirapan mong pera, teka muna. Panoorin mo muna ito para malaman kung legit ba talaga yan o isang scam lang na magaling magpanggap. Sa panahon ngayon, napakadali nang gumawa ng mga pekeng investment offer. Nariyan sila sa social media ads, may mga online endorsement pa mula sa mga taong mukhang successful at mga website na sobrang ganda ng design na aakalain mong totoo. Kaya naman, maraming Pilipino ang naloloko. Hindi dahil sa madali silang maniwala, kundi dahil sobrang tatalino na ng mga scammer ngayon. Ang galing nilang magtago ng red flags sa likod ng magagandang presentasyon at mga pangakong nakakatakam. Ang pinakamasaklap, kapag nawala ang pera mo, napakahirap, kung hindi man imposible na mabawi pa ito. Kaya bago ka pa mapunta sa sitwasyong yon, dapat alam mo kung paano i-verify ang isang investment bago ka maglagay ng kahit isang sentimo. Importante ang due diligence o ang pagsisiyasat. Huwag kang magpadala sa emosyon o sa pressure. Kaya naman, narito ang 5 simpleng paraan para malaman kung legit ang isang investment opportunity. Isulat mo to o isave mo ang video na to dahil siguradong magagamit mo to balang araw. Una at pinakaimportante sa lahat, i-check mo sa SEC. Ang SEC ay ang Securities and Exchange Commission, ang ahensya ng gobyerno na nagre-regulate sa mga kumpanyang nag-aalok ng investment sa Pilipinas. Pumunta ka lang sa kanilang official website sa www.secaos.gov.ph. Hanapin mo doon ang pangalan ng kumpanya. Hindi sapat na registered lang sila. Dapat, mayroon din silang secondary license to solicit investments from the public. Kung wala sila nito, kahit pa registered sila bilang isang korporasyon, illegal pa rin ang ginagawa nilang pangangalap ng pera mula sa iyo. Huwag kang maniwala sa sinasabi lang nila, ikaw mismo ang mag-verify. Libre lang naman yan. Pangalawa, intindihin mo ang business model. Huwag kang mahihiyang magtanong. Ang dapat mong itanong ay, paano eksaktong kumikita ang investment na ito? Saan nanggagaling ang perang ipinapangako ninyong tubo? Kung ang sagot nila ay paikot-ikot, malabo, o gumagamit ng mga salitang hindi mo maintindihan tulad ng secret trading formula o exclusive algorithm, mag-ingat ka. Ang isang lehitimong negosyo o investment ay kayang ipaliwanag ang kanilang proseso sa paraang simple at diretsahan. Kung hindi nila kayang gawin, yan, malamang, wala talagang totoong business model. Recruitment lang, yan o Ponzi scheme kung saan pera ng mga bagong miyembro ang ipinambabayad sa mga nauna. Pangatlo, tandaan mo to, walang garantisadong kita sa totoong mundo ng investment. Yes, you heard that right. Lahat ng legit na investment, mapa stocks, mutual funds o real estate ay may kaakibat na risk. Normal yan. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na 100% sure ang kita, walang talo o garantisado ang iyong tubo buwan-buwan, yan na ang pinakamalaking red flag. Automatic na yan. Tumakbo ka na palayo. Masyadong maganda para maging totoo. Malamang, hindi nga totoo. Ang tanging garantisadong bagay lang sa mga offer na uyan ay ang posibilidad na mawala ang pera mo. Pang-apat, dapat transparent ang kanilang operations. Ang mga totoong kumpanya ay hindi nagtatago. Ipinapakita nila ang kanilang financial statement sa publiko. Mayroon silang physical office address na pwede mong puntahan, hindi lang isang PO box o virtual address. Mayroon silang mga contact number na totoong sumasagot at mga pangalan ng totoong tao sa likod ng kumpanya. I-Google mo ang address, i-check mo kung may opisina nga ba doon. Tawagan mo ang mga numero. Kung puro online chat lang ang paraan para makausap sila at ayaw nilang magbigay ng konkretong detalye, it's a scam. Transparency is key to legitimacy. At panglima, kung talagang interesado ka at sa tingin mo ay nakapasa naman sa unang 4 na checks, subukan mo muna sa maliit na halaga. Ito ay tinatawag na testing the waters. Huwag na huwag mong ilalagay lahat ng ipon mo, ang iyong retirement fund, o mangutang para lang makapag-invest. Magsimula ka sa halagang kaya mong mawala. Tingnan mo kung paano ang proseso, kung madali bang mag-withdraw,
at kung totoong may kinikita ka. Kung may problema sa pag-withdraw ng maliit na halaga, paano pa kaya kung malaki na ang pera mo doon? This is your final safety net. Tandaan, ang pag-iingat sa pera mo ay responsibilidad mo. Huwag tayong maging biktima ng greed at ng mga matatamis na salita. Gamitin natin ang mga paraang ito para protektahan ang ating pinaghirapan. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang diskarte sa pera, abangan mo ang susunod nating video kung saan pag-uusapan natin. Paano mag-invest ng matalino kahit maliit ang kapital? Para hindi mo tumamiss, huwag kalimutang mag-subscribe sa Money Smart PH at i-click ang notification bell. Salamat sa panonood at laging tandaan, be smart with your money